na mangyari. Kasi talagang wala eh. Tinik talaga sa lalamunan nila si Sara VP. At ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente halos ng Metro Manila at saka yung nationwide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 19, Thursday, Huwebes. Dito sa Pilipinas, shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin na solid Duterte supporter, pati na rin yung mga solid Iskonian natin. Syempre, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo dito sa Jomalone TV. Issue ng bayan, ating pag-usapan. At pati na rin mga viewers natin, yung mga lagi nanonood dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo lupalop naroroon. Attendance check muna tayo, ha? Paki-comment naman dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood. Paki-comment na lang dyan na watching from Canada, Switzerland, Alaska, Madagascar, o kaya dito sa Pilipinas, Cavite, Davao, Cebu, may mga nagko-comment sa atin, mga tawi-tawi, grabe, sobrang layo nang inaabot ng mga vlog natin. Pero in that way, maraming salamat, mabuhay kayo. At 6 na araw na lang, Pasko na. Sa wakas, matatapos. Hindi, kaya di tayo nakapag-upload. Kaya late tayo nakapag-upload. Kasi Christmas party ng anak ko, kaya nakapula pa tayo. So umatin muna tayo, no? Bago tayo makapag-chismisan dito, ha? Kasi marami ng kaganapan ngayon. No, sa sobrang dami ng kaganapan, nakakalimutan na ata nila yung impeachment na hinain nila. Ay, nako, Diyos ko, mga timbalisaw-saw natin. Ay, kung bago ka sa channel ko at dumaan sa ito, please subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Ang programa natin dito sa Jomalone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng hapon. Tapos, bandang 9:00 o 10:00, magkakaroon tayo ng live. O dito, may isa-shoutout ko na kayo kung manonood kayo ng live natin. Pero, next year pa yan kasi medyo busy pa ang Jomalone TV ninyo. So, ang plano natin next year, marami tayong survey, marami tayong conduct, at kung meron kang time, pwede kang mag-join ng membership natin, exclusive, o sila yung mga mauuna makakapanood ng mga survey ng mga vlogs natin. Kaya kung meron kang oras dyan, pwede mo i-click yung join at bahala ka na sa susunod na lalabas dyan. Ha? Tapos, ang suporta nyo naman sa akin, sa bilang content creator, yung pag-like and share nyo ng video natin, i-share nyo doon sa mga tropa nyo, sa mga kapwa natin, DTS supporter, sa mga kapwa natin, Iskonian, ipaki-share yung video natin, tapos like. Supporta nyo yun sa akin. Ang laking bagay nun, wag na rin kayo mag-skip ng ads. Kung wala naman kayong ginagawa, marami naman kayong oras, okay lang na, kung okay lang, na wag nang mag-skip ng ads natin. Okay? Maraming salamat if you do so. Okay? Thank you. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Sobrang dami natin, syempre. Huwag tayong titigil agad hindi natin napaupo si Pipi Sara Duterte at mahaba-haba pa tong laban na to. Tulad nitong impeachment na to. O asan na? Asan na yung sinasabi ni Franz Castro na meron daw religious group? Natunaw na ata na magsasampa ng pangatlong impeachment case laban kay VP Sara. Wala pa tayong narinig. Wala pa akong narinig sa agam-agam, no? Wala pa akong dumadaan sa Facebook ko, sa YouTube ko, sa TikTok ko na meron ng pangatlo. So hanggang ngayon, 2 pa rin yung nakahain na impeachment case. Ang sinabi ni Representative Franz Castro na meron nga daw religious group na magpapasa ng pangatlong impeachment. Pero hanggang sa pangayon, wala. Ano na? Matutuloy ba yan? Ito, opinion ko lamang. Opinion ko lamang. Maaaring mali o maaaring tama rin ako. Pero lahat ng mga nagko-comment dito sa baba, kaming mga Duterte supporter, lalaban kami. Lalaban kami hanggang sa maiupo namin yan, ang aming VP Sara sa 2028. Kasi talagang wala. Ando doon lang yung pag-asa ng bayan. Ando doon lang yung pag-asa natin. Sa totoo lang, sa totoo lang. Tingnan nyo yung nangyayari sa Quadcom. Diba? O si Paduano, pumapalag na yung mga, susunod na topic natin yan, pumapalag na yung mga general. Dahil sa pag-cite contempt niya dito kay Wilkins, kay General
Pumapalag na yung mga general. Si Senator Bato, pumapalag na din. Oh. Yung Paduano na yan. Naku, Diyos ko. Wala kayo dyan, ha? O may nagsabi na nga na isang general, kay Paduano, and I quote, lalabas natin dyan yan, na yung kapangyarihan mo, hiram lang. Opisyal ka lang, parang ganon. No? Matatapos din yung kapangyarihan mo. Oh, di ba? Sabi ng general yun, ha? O, dito naman, pag-uusapan natin yung impeachment. At eto na nga, sobra, lumalawak na. Meron na naman isang mga kapatid natin na mga Muslim Alliance na handang sumuporta at pwede rin na, sabi nila, ayon sa kanila, na pwede rin silang maging private security ni BP Sara natin. Dumadami na tayo. Actually, marami na tayo, pero nakikita na nila na talagang kung sino yung mga korap at kumakampi na yung mga BP Sara na supporters natin, dumadami at mas lalo tayong lumalawak at mas lalo tayong dumadami dahil mas lalo natin naiintindihan ang nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Dumadami na tayong lumalaban. Kaya sana, eto naman, sa mga DDS supporters na lagi nanonood sa akin at yung mga, pag dumaan tong video na to, supportahan nyo rin ako. Dahil sabay-sabay tayong lalaban. Ipagtatanggol natin yan si BP Sara hanggang makarating tayo sa EDSA. Okay, itong panoorin natin. Galing ito kay Coppers Vlog. Coppers Vlog, maraming salamat. Ano ko to? I know them personally. Nakikita kami na ito sa kalsada. Itong video niya, ito yung interview nila doon sa Muslim Alliance kung paano nila ipapakita yung suporta kay BP Sara. Mabuhay kayo, mabuhay kayo. Next year, nasa kalsada rin ako. Makikita nyo rin ako next year, kaya talagang ang dami natin i-upload. Bukod dito sa programa natin na issue ng bayan, ating pag-usapan. Marami tayong i-upload kasi makikita nyo rin ako sa kalsada. Pupunta tayo din sa field. Makikita nyo rin ako sa grounds. Hindi lang tayo dito pang office lang. Makikita nyo rin ako sa grounds. Lalaban tayo. Kahit sa EDSA, makarating tayo. Actually, nasa EDSA nga ako ng mga una di ba? Kaya mga DDS, sana pakisuportahan. Okay. Panoorin natin, wag na natin patagalin at bigyan natin ng masigabong palakpakan itong mga Muslim Alliance natin na handang sumuporta, magpakita ng suporta dito kay BP Sara. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim na ang ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security. Kaya po namin yun. Maraming Yes. politisyan na kaibigan namin. Napatunayan namin, hindi namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam niyo naman na siguro may tubo silang maranaman. So hindi lang po yun. Actually, kung sino talagang nakapitong kami, kahit ipaglalaban namin yan. Talagang, hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Yun. Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayad dahil kamag-anak namin siya. Kalumin lang. Ang kwan lang namin ay work in fields. Yun lang ang matasag ko dito. Ito ang kwan namin ngayon. Mga sasakyan. Yung kanina, may mga dumating, hindi na natin siya dito. Dahil ito ay yung linis na namin kahapon. Pero nakita niyo naman, ang harapan ng pila. Yun lang, ito yung spokesman namin si Nasib Magawan. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang kwan namin. Salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon pangalawang Pangulong BP Sara. Kung manonood ka man na Baby Sara, nandito kami. Ayos saan tayo makarating. Kasama mo kami. Yun, no? Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Ayan, guys. Engineer Nasib. Engineer Nasim. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo. Ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente, halos ng Metro Manila, at saka yung nationwide. So
So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment. Kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA. Ano ba? Ano bang kailangan nila? Ano bang gusto nilang patunayan? So pati presidente, nag-iusap siya na huwag nang impeach. So siguro, para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So kami po, taga Mindanao kami actually, ito lang kami nangangalakad sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin papabayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po, lahat, walang gumastos sa amin, sarili namin gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito. Sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim na businessman. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin na mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Yan. Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security. Kaya po namin yun. Marami ng politician na kaibigan namin. Napatunayan namin, hindi namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may sila marunong. So hindi lang po yun. Actually, kung sino talagang napi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang, hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Ayan, Reaksyon nyo lang po. Bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na ang ombudsman ng COA na sinabing clear po, malinis po ang record ni BP Sara, at ito pong si BBM nanawagan na wag daw i-impeach si BP Sara kasi wala namang kabuluhan yon. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung base natin. Yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino, alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. Ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba ibang pamilya, magkaiba ibang grupo, magkaiba ibang tribo. Para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking of hanggang sa dulo, Mga kapatid na natin na Muslim to nagsasalita rito from Muslim Alliance. So parami na ng parami yung mga handang sumuporta kay BP Sara. Siguro ngayon, December, medyo nakapahinga pa. Siguro, pagbigyan na natin, pahinga yan. Pero siguro pagpasok ng next year yan, 2025, as early, talagang labanan na to. Ako, yun ang pakiramdam ko talagang bakbakan na to. Bakbakan kasi in a way na talagang ipipilit nila ng mga taga-timbalisaw-saw natin na ilaban talaga nila yung pangatlong case at matanggap ng Senado para maumpisahan na yung impeachment. Pero syempre, yung mga partido naman, na mga Duterte, yung mga supporters, talaga na mga pipigilan yan na mangyari. Kasi talagang wala Tinik talaga sa lalamunan nila si Sara BP, Inday Sara, para talagang sila na yung maghari-harian dyan next year sa 2028. Talagang as early as possible, ginagawa na nila yung mga ganitong movement para talagang hindi na nila at mapatalsik na nila si BP Sara. Pakinggan pa natin to. hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, suporta po kami. Kahit sa makakarating yung Muslim Alliance, suporta po kami. Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pangkarata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis. Yes. Susuporta sa kanila kasi may mga... Yari na kayo. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin, marami tayong kaibigan ng mga politician din. Kami po ay pinapakita lang namin kung sino yung napi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iwan yan. Hindi po nag-iisa yung... Walang iwanan. Lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong kalakalan. Kung naniwala kayo, nakita na nangyari sa Israel, isang matayog na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, anong nangyari? Bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam niyo naman, parang i-impeach yata Parang kung ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan, kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun, yan sabi. Pangalawang panghuling tanong ko na lang.
mensahe niyo po sa ating mga kababayan, Yan. non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananamagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo. Hindi nyo pababayaan na yung masira yung constitution natin. Pag-government employee naman o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman. Ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Yun! Magkaisa tayo, kung sino ang api, doon po tayo. Yes! Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa Yes! mayabang paraan. Totoo yan, Yan. totoo. Ang huling mensahe niyo po, iukol niyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300, magpapataw sa 400 na po ang viewers ko at saka sa ibang mga kasamahan natin. Baka mamaya nanonood si Tito Inday at saka si Tatay Digo. Mensahe niyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. Kasi sa BP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, may mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam niyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po Suporta. patunayan natin Yes. na talagang yung magkama, gusto naming suportahan niya Yes. hanggang sa dulo. 2028 election, makikita niyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno Yun. ni former Mayor Akhtar Marma, yung chairman sa board, si Yes. Timothy Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng farm, si Jerry Magarang, isa pong former eminent commander yan, former admin ng Golden Moss. Isa po yan nire-respeto sa amin, nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin, si Abdurrauf, siya po ang vice president ng external. Yun. O, di ba? Yan yung sinasabi ko. Parami na ng parami tayo. Mas lalo tayong dumadami. Marami na tayo, dumami na tayo, mas lalo pa tayong dumami. At nakikita natin na mas maraming mga grupo na kung saan-saan nang gagaling na nakikita nila at patuloy na rin na sumusuporta dito kay BP Sara. O, di ba? Ayan na eh. Andiyan dyan na. Marahil siguro ngayon kasi December, holiday kasi ngayon eh, kaya medyo tahimik pa, okay, tumahimik pa. Pero nakita nyo naman, yung pangatlong impeachment case hanggang ngayon, wala pa. Wala pa ako nababalitaan, hindi pa ako dumadaan sa newsfeed ko, lagi ako nanonood. Wala pa yung sinasabi ni Franz Castro na pangatlong religious group daw na magsasampa ng pangatlong case na impeachment labang kay BP Sara. Hanggang ngayon, wala pa. Sinabi niya as weekend, o this week, matatapos na yung week na to. Sinabi niya last week pa. Sabi niya weekend, o weekend hanggang next week. Pero hanggang ngayon, Thursday na, December 19, hanggang ngayon wala pa. Last day na bukas ng session sa House of Representatives, yung mga hearing, wala pa rin hanggang ngayon. Ano na nangyari? Hindi kaya kinakabahan na to? O hindi na kaya kinakabahan to? O na-realize na nila na wala na talagang na hindi talaga haabot. Na kasi ang daming agam-agam dyan no? At according na rin kay Attorney Sal Panelo na hindi nga aabot, na waste of time. Tapos syempre yung panawagan ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na wag na nga ituloy dahil lang waste of time nga daw yan. Pero sa kampo naman ng mga Duterte, meron naman silang worst case scenario kung halimbawang ma-remove si BP Sara sa posisyon, meron naman silang mga backup plan. Tayo, andirito lang naman tayo mga supporters ni Inday Sara na hanggang sumuporta. Kung sino man, kung matutuloy man yung impeachment na yan at kung sino man yung pinaplano na ipapalit, di supportahan natin yan. Siyempre, dito tayo. Dito lang naman tayo mga taga-suporta ni BP Inday. Pero hanggat maaari, alam ko talagang hindi nila iaalaw yan na mangyari. Di ba? Hindi. Kasi talagang tahimik lang yan. Wala pa dito yung wala pa dito yung mga ibang nariringgan natin na mga ibang religious group na handang sumuporta kay BP Sara. At yung mga ibang grupo, I'm sure marami yan. Isa-isa lang lumalabas yan kasi hindi siguro nila pinagsasabay-sabay. Gaya na itong Muslim Alliance, lumabas ulit. Meron pa yan sigurado. Meron pa dyan mga ibang grupo na lalabas. Siguro lang ngayon kasi holiday Pero next year yan, malamang bakbakan yan. O di ba? Wag na wag tayong papayag. Kasi alam natin, sobrang ito nga sinasabi ng mga sa bunganga na rin ng galing ng mga ilang politician na sobrang
Ano na nangyayari sa Kongreso? Ano na nangyayari sa bayan natin? Ano na nangyayari sa Senado? Ikaw bilang botante ng Pilipinas, bilang botante, bilang Pinoy, hahayaan mo na lang ba na ganito? Marahil hindi na siguro para sa atin, lalo-lalo na yung may mga edad na. Siguro hindi na para sa atin to eh. Para sa mga anak na natin, para sa mga apo na natin, sa mga pamilya ng mga anak natin, malamang para sa kanila na to eh. Kumbaga bago man tayo mawala, at least kahit papano, naging kasangkapan tayo na makaboto at maihalal natin yung mga tamang tao para sa mga posisyon sa bawat sa gobyerno, sa bawat kahit anong posisyon. Kasi tayo lang naman talaga yun eh, 'di ba? Tayo maghahalal. Huwag na tayong padadala. Huwag na tayong padadala sa mga ayuda, sa mga pangakong hindi naman natutupad, yung sa pangalan na matunog puno, tapos pagka nakaupo na, wala na. Naaabuso na o uma-adapt na sa sistema. Sa totoo lang, si Duterte lang, Roa Duterte lang, yung hindi umadapt sa sistema na bulok na sistema, talagang sumalungat siya. Di ba? Sino yung mga drug lords? Anong sinabi ni Duterte? Kalaban ko, bayan ko. Di ba, na-discuss ko na yan dito? Kung ako yon, aatras na ako. Kasi alam mo, ang bigat ng kalaban mo. Ang bigat, ang kalaban daw niya, Bureau of Custom, mga general na mga kapulisan. Sila daw yung mga nasa likod. Di ba? So, ang hirap nun. Kung ako yun, hindi ko kakayanin yun. Pero si Duterte, siya lang yung hindi umadap sa sistema. Talagang kinalaban niya. Pero kaya saludo eh. Kaya hindi mo na maloloko yung mga matatalinong Pinoy ngayon. Hindi mo na maloloko. Dahil talagang tayo na mismo yung maghahalal ng tamang tao para sa tamang posisyon sa bawat sa gobyerno na bansa natin. Di ba? Kaya kayo mga kayon, kailangan suportahan natin to. 2028, ipaupuin natin si Sara. Kasi yun lang talaga yung nakikita ko eh. Yun lang talaga, tapos yung mga nasa baba niya, mas matitino din. Aasenso ang Pilipinas. Mayaman naman ang Pilipinas eh. Baka nga wala na mag-abroad balang araw eh. Di ba? Yung mga nag-a-abroad noon, dati kasi matunog eh. Dati kasi walang choice ang Pilipino kung hindi mag-abroad. Di ba? Tayo mga tito-tita, yung mga nasa ibang bansa na ngayon. Di ba noon, wala nang choice talaga eh. Ang pinaka-choice lang talaga nila noon, mag-abroad eh. Mag-abroad si tatay, si papa, salitan sila, minsan sabay pa, para maihahon lang tayo. Di ba? Ay ngayon, kahit papano, natututo na magnegosyo yung mga Pilipino, iilan na lang yung nag-abroad. Pero marami pa din, di ba? Baka sa susunod, pag si EBP Inday na Sara Duterte yung nakaupo bilang presidente, baka konting-konti na lang din yung mga nag-abroad. Kasi yung iba, dito na lang. At least dito, sama-sama pa. Di ba? Tayo yung magde-decide niyan. Tayo yung magpapaupo, tayo yung maghahalal. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, Isko Moreno lang at saka Duterte. Yung the rest, pag-aralan na lang natin kung may uupuin natin. Marami naman mahusay eh. Marami naman magaling. Kaso nauunahan lang tayo ng mga nabibili lang yung boto kasi ng ibang Pinoy. Diba? Maraming salamat mga kayon sa pakikinig dito sa Jomolon TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. At hingi lang ako ng konting suporta. Sana makapag-subscribe kayo at click nyo na yung notification bell. Huwag din kayo mag-skip ng ads. Kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka rin. I-like and share na rin yung mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat mga kayon at asahan nyo yung suporta natin kay BP Inday Sara, hindi lang pang studio. Makikita nyo rin ako sa field, sa ground, magre-react din tayo ng rally at dadaling ko rito sa channel ko para maipalabas ko sa inyo. Mag-i-interview din tayo doon. Tapusin lang muna natin itong holiday pero sana masuportahan nyo rin ang Jomolon TV. Maraming salamat mga kayo!